Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik para po pag-usapan ang desisyon ng Pangulong Marcos na pag-resignin. Siya po'y nananawagan sa kanyang mga miyembro ng gabinete na mag-resign. Ito po, a call for courtesy resignation mga kababayan. Mga kababayan, para po sa akin, ang call ng Pangulo para po pag-resignin ng kanyang mga tauhan sa cabinet ay tama lang. Ito ay nararapat sa ngayon. Tama lang. Pero ang masasabi ko lang mga kababayan, dapat noon pa. Dapat mas maagang ginawa ni Pangulong BBM ang pag-call for courtesy resignation sa kanyang mga tauhan. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyo lahat. Sa atin po mga viewers, mga kokonting viewers and followers, marami pong salamat sa inyong panunood. Kahit maliit po ang ating YouTube channel, ay andyan pa rin po kayo na nanunood sa ating mga videos. As usual, gusto ko pong i-shoutout kayo at ganun na rin ang ating regular customers or viewers na sina Paring Balls. Hi Paring Balls! Shoutout sa iyo, ganun na rin po sa aking kaibigan na si Mar Ekling ng Davao de Oro. Shoutout sa iyo, my friend and partner. Mabuhay ka. Alright, yan po mga kababayan. Balikan po natin ang panawagan ng Pangulong BBM na mag-resign ang kanyang mga tauhan sa cabinet. Mga kababayan, yung pong resulta, dyan po nila binabase. Yung pong resulta ng midterm election. Marami po ang hindi lumabas sa mga tao, sa mga kandidato ng alyansa, mga kababayan. Kandidato po ng Malacanang. Kaya hindi po masaya ang Pangulo at gumawa po siya ng hakbang para pulinisin, sabihin na po natin in this way, para pulinisin, para po walisin kung sino ang dapat walisin. Mga kababayan, you know, from the very start, nakita ko na po na marami ang mga tao ng dating administrasyon ang nasa loob pa rin ng administrasyong Marcos. Para po sa akin, dapat lang, na noong umpisa pa, dapat hindi na po sila ibinilang sa administrasyong Marcos sapagkat ang mga tao na ito, ang loyalty po nila ay nasa Duterte. Sila po ang hindi sumusuporta sa gobyernong Marcos. Ang mga tao ni Digong na nasa loob pa, ang mga tao ni Digong na naiwan pa. Kaya para sa akin, too late mga kababayan. Late na po yung action ng although maganda po yung intention niya. Kaya lang mas maganda po kung mas pinaaga niya po ang pagwawalis, ang paglilinis sa kanyang gabinete. Dahil marami po sa kanila ang walang ginagawa. Walang suporta sapagkat ang kanilang support ay nakay Digong Duterte pa rin. I think that is a wrong decision mga kababayan to include them sa kanyang gabinete. Pero mga kababayan, wag po nating kalilimutan na dati naman kasi magkasama pa ang grupo ng ating Pangulo at grupo ng taga Davao. Kaya po siguro in-include o isinama ni PBBM ang mga taong ito. O kaya baka ito po ang kahilingan ng dating Pangulong Duterte na susuportahan ka namin pero kunin mo, iupo mo itong mga tao na to. Posible pong ganun. Kaya ang nangyari, marami sa administrasyon, sa gobyernong Marcos,
marami po ang nakapasok na tao ni Digong, mga kababayan. Sa ngayon, mga kababayan, nakikita natin at hindi po tayo masaya sa performance ng tao ni Digong na itong si Solicitor General Guevara, mga kababayan. Hindi po siya nagtatrabaho ng tama. At kitang-kita pa rin ang kanyang loyalty sa mga Duterte. Ang kanyang ginawa laban to kay Dilima lately, hindi po tayo masaya dyan. Tayo galit kay Solicitor General Guevara. Para po sa akin, dapat masibak na po ito. Masaya tayo na magre-retiro na itong si Ombudsman Martires. Isa din po, mga kababayan, itong si Martires na napaka-useless. Naging ombudsman, kagaya nga po ng tinalakay natin noon, kung ang subject po ng complaint ay tao ni Digong, pinapatagal niya po yan. Pinapatagal niya dahil ayaw niya pong mapasama kung kaalyado ng Duterte. Maliwanag po na tuta ito ni Digong Duterte sapagkat siya po ang nag-appoint sa kanya, itong si Martires. Masaya tayo na magre-retiro na itong si Martires, Ombudsman Martires, mga kababayan. At marami pa pong mga dating tao ni Duterte na nasa gobyernong Marcos. Lately, itong si sino to sa OWA, si Arnel Ignacio, mga kababayan. Alam ko po ever since ito ay isang DDS. At niliwanag ni Yusek Claire Castro na hindi po ito nag-resign. Siya po ay sinibak dahil sa, anomalya, malaking anomalya. Pera po yan ng taong bayan. Kailangan niya po na magpaliwanag. Itong si Arnel Ignacio. Kaya ito po, Arnel Ignacio, Solgen Guevara, Ombudsman. Naku, masaya po tayo pag mawala po yan sa eksena. At marami pa. Sigurado po na meron pa pong mga DDS na nasa gobyerno ngayon na dapat matanggal. Ang gusto ng administrasyong Marcos ay yung mga loyal na miyembro ng gabinete para po magtrabaho ng husto para sa bayan. Yan. Pero ang nangyayari, mga kababayan, naku, marami sa kanilang walang ginagawa. Ayon po sa gobyerno, bawal daw po ang mabagal at tatamad-tamad. Yan po ang sinabi nila. At bawal ang kurakot. Bawal ang kurap. Nako, tinamaan na naman dito. Si BP Sara Duterte, mga kababayan. Every time po na nababanggit ang salitang korupsyon, kurakot, ay hindi po ako talaga hindi ko po maiwaksi. Itong si Mary Grace Piatos, ang ating Vice Presidente na dapat magpaliwanag sa taong bayan. I'm happy na malapit na po ang impeachments, ang trial sa Senado. Gumugulong po. At makikita po natin ang eksena, mga kababayan. Atin pong tutukan ang magiging takbo ng trial sa Senado. Mga kababayan, alam po nating mas marami ang mga senador na maka-Duterte na nakaupo ngayon, pero mas marami, mas malakas ang taong bayan. At ito lang po masasabi ko, sana naman ang taong bayan, pag nakita po natin na obvious, maliwanag na binaboy po nila ang trial, pag maliwanag po na pinalusot po nila ang isang tao na pag alam po natin na guilty, kung ang hatol ng taong bayan base po sa mga ebidensya, kung ang Vice Presidente po ay guilty at sinabi ng mga senador na huwag i-convict, sana po
magsama-sama tayo. Sana po magkaisa po tayo para labanan ang mga senador na unjust, unfair, mga kababayan. Hintayin po natin yan. Hintayin po natin. Meron po mga magagaling na prosecutors na magmumula sa lower house. Pinangungunahan nila Congresswoman Leila de Lima, Shell Jokno at iba pa, mga kababayan. Tutukan po natin ito. Now, in closing, balikan po natin ang pag-call ng Pangulong BBM sa kanyang gabinete to resign. Para po sa atin, okay lang po ito. Maganda po ang ginawa ni BBM para po masala kung sino ba talaga ang para sa kanya, kung sino ang mga na kay Duterte pa rin ang kanilang loyalty para magkaalaman, para malaman, mga kababayan. Sana naman, tanggalin na ni PBBM ang mga tauhan sa loob ng gobyerno na mayroong pong questionableng pagkatao. Yung pong mga double blades yan. Taong traidor. Alam mo po, kasama mo po siya pero he or she is stabbing you right on your back. Ganun. Marami po yung mga tao ng Duterte. Kaya tama lang kay PBBM ang kanyang ginawa, ang kanyang panawagan para po ma-realign, para po ma-revamp ang kanyang gabinete. Kung talagang ang habol natin ay ang kagandahan, ang pag-usad ng ating bayan, kailangan po talagang linisin ang mga tao din sa gabinete para po maging maganda ang takbo ng gobyerno. Yan. Nakikiisa na po tayo sa pamahalaan ng Marcos. I would choose the administration of Marcos rather than yung pong taga Davao. Mas nakikita ko pong mas maganda ang katayuan ng Pilipinas sa kamay ni BBM kaysa sa kamay ng yung tinatawag po nilang agila daw, agila ng Davao. Kung ako po ang papipiliin, I would rather support the government of PBBM kaysa naman kay Sara Duterte. Na alam ko po na marami pong mga kalukuhan, marami pong mga kawalanghiyaan na ginawa po nila sa ating bayan. Sinasabi po nila that they are being persecuted, pero ang realidad, mga kababayan, meron po silang kasalanan sa batas. Kaya po sila ngayon ay pinapanagot. Iyan po ang maliwanag dyan. Marami pong salamat sa panunood.